Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magugustuhan na ni Margaret at Sir Gov ang inaakala nilang si Venice dahil sa pagsasalba nito sa pagluluto ng pagkain kapalit ng mga natapon ng hindi sinasadya ni Tata. Dito na rin mag-uumpisa na magugustuhan ni Francis si Tata. Abangan natin sa My Ilonggo Girl. Nagpapanggap si Tata bilang si Venice para sa kikitain niya. Ilalaan niya ang pera sa paggagamot sa nanay niya. Malaking halaga ang gamutan ng nanay niya. Kahit ano gagawin ni Tata para makatulong at masustentuhan ang gamot na kakailanganin ng nanay. Hanggang isang gabi, naghanda na ang lahat para sa kaarawan ni Sir Gov, na tatay ni Francis. Kailangan magaya ni Tata si Venice para hindi mahalata ng mga magulang ni Francis. Pero hindi pa talaga handa si Tata at hindi pa niya nakukuha ang mga kilos at pananalita ni Venice. Tanging ang mukha lang ni Venice ang kaya nitong gayahin. Sinalubong ni na Francis ang magulang. May nahalata agad si Margaret sa inaakala niyang si Venice dahil hindi bagay ang bracelet na suot ni Tata. Kinabahan ng mga magkakasabwat. Akala nila ay mismong si Venice na ang nahalata ni Margaret. Nakalusot sila. Sa sobrang kaba ni Tata ay nagpaalam na muna siya kay Francis na magbabanyo. Nagmadali si Tata. Sa pagbabalik niya ay sa likod ng stage pa siya dumaan na nakikita ng karamihang tao. Hanggang sa tinawag na siya ni Sir Gov. Kinabahan na naman si Tata. Ninerbiyos siya at hindi mapalagay. Sa sobrang pagkakataranta, nagkamali siya ng pagtapak. Dahilan na rin ang sira niyang sapatos na hindi niya namamalayan dahil sinabutahe siya ng isang bisita na inutusan ng kontrabidang si Ivana. Bumagsak si Tata at nahila niya ang tela ng mesa. Nadala nito ang mga pagkain at inumin na pagsasaluhan sana nila ng buong bisita. Nagsigawan ng mga tao. Nadismaya ang mami ni Francis na si Margaret. Tahimik lang si Sir Gov pero naiinis rin naman siya dahil sa kahihiyan sa mga bisita. Hanggang sa hinatak na si Tata at pinagalitan ni na Vivian at Sugar. Iyak nang iyak si Tata. Naiwan siya sa loob ng kusina hanggang sa may narinig siyang boses. Boses ito ng kapatid ni Francis na may kondisyon. Sinundan ni Tata ang narinig na boses. Tinutokso ni Julius si Tata. Parang nararamdaman niya rin na si Venice ay hindi si Venice dahil napakaiyakin ni Tata. Samantalang matapang si Venice. Pinapauwi ni Julius si Tata. Tinatawanan niya at tinutokso. Sabi ni Tata dito naman siya nakatira sa bahay na ito, kaya dito lang siya. Pero natatawa pa rin si Julius sa kanya dahil iyakin si Tata. Paulit-ulit na sinasabi ni Julius na bingit si Venice. Bingit-bingit hanggang sa tumakbo na si Julius sa kwarto niya. Napag-isa si Tata. Naisip niya ang marangyang buhay ni Venice na iniwan nito. Naikumpara ni Tata ang buhay niya sa buhay ni Venice. Bakit kaya iniwan ni Venice ang ganitong buhay, samantalang siya at ang nanay niya ay kailangan nito? Naalala ni Tata ang nanay niya, hindi siya pwedeng sumuko sa simpleng pagkakamali niya. Kailangan niyang maging matapang at labanan ng takot na nararamdaman. Sinilip ni Tata ang kaganapan sa labas. Marami ang bisita na hindi pa nakakakain. Marahil ito rin ang problema ni na Sir Gov at Margaret. Bumalik sa kusina si Tata. May naisip siya. Kailangan magawa ito ni Tata ng maayos para sa nanay niya. Tinawagan niya si Nay Guapa. Nagulat si Nay Guapa sa nakita niyang hitsura ni Tata. Nag-aalala siya. Pero pinakalma ni Tata si Nay Guapa. Huwag na lang itong pansinin pa dahil kailangan ni Tata ng tulong ng ina. Kailangan niyang magpatulong sa mga putaheng lulutuin para sa party ni Sir Gov. Tinulungan ni Nay Guapa si Tata sa pag-iisip ng putaheng aakma sa okasyon ng gabing yon. Dahil naging kilala na rin naman ang batchoy ni Tata,
Nilagyan ng twist ni Nay Guapa ang specialty na ito. Tutulungan niyang magluto si Tata ng bachoy sa buko. Naging busy si Tata. Nagluluto siya habang nakikipag-usap sa nanay sa cellphone para sa mga hakbang na dapat gawin at sa mga sangkap na dapat gamitin. Kinuha niya ang tulong ng ibang kusinera sa mansyon para mas mapabilis ang trabaho nila. Malapit nang matapos si Tata sa pagluluto nang biglang pumasok sa kusina ang mayordoma ng mansyon. Nabigla siya nang makita si Venice ay nagluluto. Si Venice na walang kaalam-alam sa lahat ng gawaing bahay at sa kusina. Ngayon ay nagluluto, naggagayat ng mga sangkap at nabibilad sa init ng kalan. Natulala siya. Mga ilang sandali ay nagmadali siyang lumabas para ibalita ang nakita. Dahil baka magkasakit o mapaano si Venice. Napasigaw siya. Tinawag ang amo niyang si Francis. Sinumbong niya agad ang mga nasaksihan. Si Ma'am Venice ay nasa kusina. Busy siya sa pagluluto. Nagtataka ang lahat, lalo na sina Francis at Vivian. Sinabi pa ng mayordoma na nagtataka siya dahil si Venice ay marunong nang magbukas ng kalan. Pinagluluto ang napakaraming bisita. Nagagalit si Vivian dahil alam niyang si Tata ito. Sinugod niya si Tata sa kusina. Sinigawan niya si Tata. Maya-maya ay sinundan ni Francis sina Vivian para makita ang mga kwento ng mayordoma. Inabutan ni Francis si Tata na nagpapaliwanag kay Vivian. Sabi ni Tata, nagluluto lang siya ng pwedeng ihain sa party ni Sir Golf dahil siya naman ang dahilan kung bakit wala silang makain ngayon. Gusto niyang makatulong. Nakikiusap si Tata kay Francis. Humihiling si Tata na mabigyan pa sana siya ng isa pang pagkakataon para mapatunayan na karapat-dapat siya sa trabahong iniatas sa kanya. Natigilan si Francis. Namangha siya sa husay ni Tata. Maganda ang presentasyon ng pagkain na ihahain nila sa bisita. Unti-unting lumapit si Francis. Bibigyan niya ng pagkakataon si Tata kapag napabilib siya nito sa niluto nitong putahe sa gabing yon. Tinikman ni Francis ang pagkain na niluto ni Tata. Nabigla siya sa natikman dahil napakalinamnam nito. Kakaiba sa ibang batchoy na natikman niya. Binigkas ulit ni Francis na kapag pumasa sa panlasa ng tatay niya, ang niluto ni Tata ay magpapatuloy pa rin siya sa kasunduan nila. Sa pagpapanggap ni Tata bilang si Venice, pinahanda na ni Francis ang mga pagkain. Nauna siyang lumabas dahil pinatawag na rin naman siya ng daddy niya. Sumunod na rin si Tata sa kanya. Nang makalapit si Francis, binulungan siya ni Sir Golf na napakatagal nang naghihintay ng mga bisita nila. Marami na ang naiinip at gusto nang umuwi. Nagpaliwanag si Francis. Sinabi niya na pinahanda na niya ang mga pagkain para ilabas. Maya-maya ay pinaghain na si Sir Golf sa kanyang hapag. Namangha rin si Sir Golf sa magandang presentasyon ng pagkain na nasa harapan niya. Maya-maya ay ibinigay ni Francis ang kutsara na gagamitin ng ama. Unti-unti ay hinigop na ni Sir Golf ang sabaw ng batchoy. Natigilan siya. Mga nakaabang sina Tata at Francis sa magiging reaksyon ni Sir Golf. Umaasa sila na magugustuhan ni Sir Golf dahil dito nakasalalay ang pagpapanatili ni Tata sa mansyon at sa trabaho niya. Walang reaksyon ang mukha ni Sir Golf. Maya-maya ay tinanong niya kung sino ang nagluto. Nag-aalangan pa si Francis nung una na sabihin na si Venice ang nagluto nito. Nakaabang rin si Margaret sa sasabihin ng asawa. Hanggang sa unang pagkakataon ay napangiti si Sir Golf. Nagustuhan niya ang pagkain na niluto ni Tata. Gusto na ni Sir Golf si Venice ngayon. Napangiti ang lahat. Natuwa sina Francis at Tata. Naging masaya ang gabing yon dahil ang lahat ay makakakain na ng maayos. Nagulat sina Vivian at Sugar. Nakisama na lang sila sa pagiging masaya ng lahat bilang kunwari ay pagsuporta kay Venice. At yan ang mga pakakaabangan natin sa My Ilonggo Girl. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.